Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na nakita ko ang lumang pinto na iyon. Sa likod ng makapal na alikabok at mga kalawang na bakal, ito ay tila ordinaryong pinto lamang sa gilid ng isang lumang bahay sa aming bayan. Ngunit tuwing hating gabi, ang pinto, na tila may sariling buhay, ay may kakaibang kinang na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa isang kaibigan, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pagbukas ng pinto. Nagtaka ako at hindi ko maiwasang lumapit upang tingnan. Sa bawat hakbang na aking ginawa, bumibilis ang tibok ng aking puso. Nag-aalangan man, ngunit ang aking kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Pagdating ko sa harap ng pinto, wala itong hawakan. Isang pinto na tila hindi dapat nabubuksan ng kusa. Ngunit nang aking abutin ang kahoy na ibabaw nito, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa loob. Parang hinihila ako ng isang puwersa na hindi nakikita. At sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, pumasok ako. Sa loob ng pinto ay isang kakaibang mundo. Ang paligid ay nababalot ng mga lumang larawan at mga gamit na tila galing pa sa ibang panahon. Parang naduduling ako, ngunit maliwanag ang mga ilaw na nagpapakita ng mga nakaraang pangyayari na hindi ko pa nasasaksihan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Sino ang nagmamay-ari ng mga imahe at kwento na ito? Sa isang sulok, may isang lumang orasan na tila walang tigil sa pagtakbo. Ang tunog ng tiktak nito ay sumusunod sa akin, na parang isang malungkot na awit. Hindi ko maintindihan kung bakit ang oras ay tila naglalaro sa akin. Sa bawat patak ng oras, nararamdaman ko ang bigat ng mga nakaraang alaala. Sa kabila ng lungkot na bumabalot sa akin, may isang bahagi ng aking pagkatao na gustong alamin ang bawat lihim na nakatago sa likod ng pinto. Ngunit sa aking paglalakbay, may mga tanong na lumalabas sa aking isipan. Paano ko ito natuklasan? Bakit ako? Ano ang kahulugan ng pinto na ito sa aking buhay? Biglang nagbago ang pag-ikot ng oras. Ang mga larawan sa paligid ay naging buhay. Sa harap ko, isang batang babae na umiiyak habang hawak ang laruan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila may hinahanap na kalinga. Parang nararamdaman ko ang kanyang pag-iisa. Sa isang iglap, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na parang may nais sabihin. Ngunit bago ko pa man siya tanungin, narinig ko ang isang malakas na pagbulong mula sa likod. Ang tunog, na parang hangin, ay nagsasabi ng isang babala. Huwag kang magtiwala. Ito ang narinig ko. Ang paligid ay biglang bumalot ng dilim at nawala ang batang babae. Ako'y nag-iisa muli, ngunit ang kanyang paghawak ay nag-iwan ng marka sa akin. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang pinto na muling bumukas. Ang kanyang kinang ay tila nagpapahiwatig ng panibagong yugto. Ngunit hindi ko alam kung saan ito patungo. Ang pinto ay hindi lamang isang lagusan ng alaala, kundi isang simula ng mga bagong kwento na hindi ko inaasahan. Mula nang matuklasan ko ang pinto sa likod ng lumang bahay sa dulo ng aming bayan, hindi na ako natulog ng mahimbing. Tuwing hating gabi, ang pinto ay naglalabas ng mahiwagang liwanag na tila nagaanyaya. Sa unang pagkakataon, nang buksan ko ito, ako'y itinapon sa isang lugar na parang pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan at kailan. Sa loob ng pinto, tila ako'y nasa ibang dimensyon. Ang hangin ay kakaiba. Ang langit ay mas maliwanag kaysa sa karaniwan. At ang paligid ay punong-puno ng mga tunog na tila nagmumula sa nakaraan. Sa aking paglalakad, natagpuan ko ang sarili sa gitna ng lumang kalsada na puno ng mga taong bihis na bihis sa sinaunang kasuotan. Ang kanilang mga mata ay hindi tumitingin sa akin, ngunit ramdam kong ako'y bahagi ng kanilang mundo.
Sinubukan kong alamin kung anong panahon ito. Napansin ko ang mga karatula sa mga tindahan at ang mga petsa sa mga kalendaryo na nakasabit sa dingding. Lahat ay nag-uugma sa taong 1942. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang pinto ay isang portal sa nakaraan. Habang naglalakad, natagpuan ko ang isang pahayagan sa gilid ng kalsada. Ang headline nito ay tungkol sa digmaan, isang pag-aaway na nagaganap sa parehong taon. Sa oras na iyon, naisip ko na maaari ko itong gamiting pagkakataon upang malaman ang mga lihim na nakatago sa kasaysayan o kaya'y baguhin ang mga pangyayari. Ngunit alam kong delikado ang ganitong kapangyarihan at dapat itong gamitin ng may pag-iingat. Sa aking pag-iikot, nakilala ko si Lolo Pedro, ang matandang lalaki na tila kilala ako. Ikaw ba ang batang nakatuklas ng pinto? Tanong niya sa akin, habang ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Tumango ako at ngumiti siya ng may pagkaaliw. Alam mo bang hindi ka ang una? Dagdag niya. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano niya nalalaman ang tungkol sa pinto? Maraming taon na ang nakaraan. May isa pang tulad mo na nakahanap ng pinto, ngunit siya'y nawawala na sa kasaysayan, sabi ni Lolo Pedro habang kami ay naglalakad sa pampang ng ilog. Ang kanyang kwento ay puno ng palaisipan. At habang siya'y nagsasalita, unti-unti kong nararamdaman ang pagdausdos ng oras. Parang bumibilis ito. Ang pinto, kapag hindi mo natutunan ang tamang paggamit, ay magdudulot ng kasamaang hindi mo inaasahan. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-aalala. Kung hindi ako mag-iingat, maaaring mangyari sa akin ang nangyari sa iba pang nakatuklas ng pinto. Ngunit paano ako matututo? Paano ko malalaman ang tamang paggamit nito? Habang kami nag-uusap, biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay tila nagdilim at ang mga tao sa kalsada ay nagmadaliang umalis. Abangan mo ang susunod na hating gabi. Bulong ni Lolo Pedro bago siya naglaho sa hangin. May darating na babala. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit alam kong may susunod pang kabanata sa kwento ng pinto. Sa aking pag-uwi, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Sa loob ng 3 araw, inubos ko ang oras sa pag-iisip at paghahanda. Paano kung ang darating na babala ay magdala ng panganib? Paano kung hindi ko magampanan ang aking tungkulin? Sa hating gabi ng 3 araw, bumalik ako sa lumang bahay. Sa pagbukas ko ng pinto, ang liwanag ay mas maliwanag kaysa dati. Sa aking pagpasok, nadama ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay puno ng mga bulong, mga tunog na tila nagmumula sa mga oras na hindi ko pa nararanasan. At sa gitna ng liwanag, may aninong bumungad, isang lalaki na tila pamilyar sa akin ang nakatayo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kwento ng kalungkutan at pagsubok. Ako'y tulad mo, sabi niya. Ngunit ako'y nabigo. Ngayon, ikaw ang pag-asa. Naguguluhan ako. Sino siya? Ano ang kanyang kwento? Ngunit bago ko pa siya matanong, biglang bumalik ang lahat sa normal. Ako'y nasa harap na muli ng lumang pinto na tila walang nangyari. Ang hating gabi ay nagdaan, ngunit ang mga tanong ko'y nanatiling hindi nasagot. Ang pinto ay isang misteryo na hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy. Sa susunod na kabanata, marahil ay matutunan ko ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga anino. At ang pag-asa na dala ng pinto ng panahon ay magiging mas malinaw. Ngunit sa ngayon, ang hamon ay nasa akin. Sa susunod na hating gabi, ako'y handa. Tuwing hating gabi, sa pagsapit ng oras na tila nagtatago sa likod ng mga anino, ako'y muling naglakad patungo sa lumang bahay sa dulo ng aming bayan. Ang bahay na ito ay tila isang nilalang na may sariling buhay. Ang mga haliging yari sa kahoy,
ay nagkikiskisan, bumubulong ng mga lihim na hindi ko mawari. Ngunit ang pinto, ang siyang nagtataglay ng hiwagang aking pinanabikan. Sa aking pagpasok, ang malamlam na liwanag ng buwan, ang tanging gabay ko. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga kalansing ng sahig na tila nananaghoy. Ang pinto ng panahon, kung tawagin ko, ay nakatayo sa gitna ng isang silid na puno ng mga alikabok at alaala. Pinagmasdan ko ito, ang mga ukit sa kahoy na tila mga sinaunang simbolo, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa unang pagkakataon na nabuksan ko ito, ako'y dinala sa isang panahon na punong-puno ng kasaysayan at misteryo. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Parang may anong bumubulong sa likod ng pinto, isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. Bumuntong hininga ako bago sinubukan ang seradura. Narinig ko ang pamilyar na pag-click, tanda ng pagbubukas ng pinto. Sa likod nito, hindi ko inaasahan ang aking matutunghayan. Hindi ito ang karaniwang daanang dinadala ako sa nakaraan. Sa halip, isang kakaibang tanawin ng bumungad. Isang kakahuyan na tila nasa gitna ng dilim at liwanag, kung saan ang mga punoy may mga dahong kumikinang sa ginto at pilak. Ang hangin ay may dalang malamig na halik, ngunit nakapapawi ng takot. Naglakad ako sa gitna ng kakahuyan. Ang mga hakbang ko'y umaalingaw-ngaw sa kapayapaan ng paligid. Ang kaluluwa ko'y tila hinihila ng isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Sa di kalayuan, may naririnig akong musika. Isang melodiya ng mga tinig na umaawit sa wika ng kalikasan. Sa aking paglapit, ang mga tinig ay naging malinaw. Isang awit ng pagdiriwang, ngunit may halong lungkot. Sa gitna ng kakahuyan ay may isang maliit na clearing. At sa gitna nito ay isang grupo ng mga tao, mga nilalang, sa tingin ko, na nagdiriwang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang balat ay kumikinang, at ang kanilang mga mata ay tila punong-puno ng mga bituin. Sila'y sumasayaw, umiikot sa paligid ng isang puno na may mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Pumukaw sa akin ang isang babae na ang kanyang mga mata ay tila kilala ko. Siya'y lumapit, ang kanyang mga hakbang ay hindi naririnig. Ikaw ba'y mula sa kabilang mundo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang hangin na dumaan sa mga dahon. Oo, sagot ko, bagamat hindi ko tiyak kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang pinto ay hindi lamang daan ng panahon, wika niya. Ito rin ay daan ng mga alaala at pagkakataon. Ikaw ay napili upang makita ang ating mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa aking kaisipan. Ang pinto ay hindi lamang daan patungo sa nakaraan, kundi isang portal patungo sa iba't ibang dimensyon. Bawat isa'y may sariling hiwaga at kwento. Tinanong ko siya kung bakit ako ang napili. Ikaw ang tagapag-ingat, sagot niya, ang may kakayahang maglakbay at magdala ng balita sa pagitan ng mga mundo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kasaysayan ng kanilang mundo, ang mga digmaan, kapayapaan, at ang kanilang pag-asa sa hinaharap. Ako'y nabalot ng damdamin, ang timbang ng responsibilidad ay tila bumagsak sa aking balikat. Ngunit bago ko pa man maitanong, ang susunod na hakbang, ang hangin, ay biglang nag-iba. Ang mga bulaklak sa puno ay nagsimulang mawala, at ang mga nilalang ay naglahong parang usok. Ang babae ay tumingin sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pangungusap. Bumalik ka, bago pa huli ang lahat, babala niya. Agad akong naglakad pabalik sa pinto, ang aking puso'y bumibilis sa kaba. Sa aking paglapit, ramdam ko ang pag-iba ng kapaligiran. Ang liwanag ay nawawala at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa akin. Sa oras na madampian ko ang seradura, naramdaman ko ang kakaibang sensasyon na parang may puwersang nagtatangkang pigilan ang aking pagbalik. Sa pagpasok ko sa lumang bahay,
Ang pinto ng panahon ay muling nagsara, ngunit may kakaibang naramdaman akong naiwan. Sa aking paglingon, may isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Isang maliit na bulaklak mula sa puno ng ibang mundo ang naiwan sa aking kamay, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ba'y tanda ng bagong simula o babala ng nalalapit na panganib? Sa aking pag-iisip, narinig ko ang pinto na muling bumukas, ngunit hindi ako ang nagbukas nito. Sino ang nasa likod ng pinto? Tuwing hating gabi, ang lumang pinto sa likod ng bahay ni Mang Isko ay tila nagiging buhay. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong pinto, lumang kahoy, may kalawang na bakal na hawakan, at mga ukit na halos burado na ng panahon. Ngunit sa loob ng ilang linggo, napansin ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi. Ako si Daniel, isa sa mga residente ng maliit na bayan na ito. Ang aming komunidad ay tahimik, palaging nakalubog sa tradisyon at bihirang may mga bagong pangyayari. Kaya't nang marinig ko ang kwento tungkol sa pinto ni Mang Isko, hindi ko maiwasang mag-usisa. Sa simula, inakala kong mga kwentong bayan lamang ito, mga alamat na isinasalaysay upang aliwin ang mga bata sa gabi. Ngunit ang pakiramdam ko ay nagbago nang minsang mapadaan ako sa harap ng bahay niya isang hating gabi. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang kilabot. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa pinto. Nagkakaroon ito ng tila pilak na alingawngaw. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang naakit. Ano nga kaya ang nasa likod ng pintong iyon? Ano ang lihim na itinatago nito? Kaya't isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili kong magmasid. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Ang aking mga hakbang ay tila bumibigat sa bawat paglapit. Sa paghawak ko sa bakal na hawakan, naramdaman ko ang malamig na pakiramdam na dumaloy sa aking mga daliri, tila may gumagapang na kuryente. Huminga ako ng malalim at unti-unti kong binuksan ang pinto. Sa likod nito ay hindi ang inaasahan kong madilim na silid o tagong lagusan. Sa halip, bumungad sa akin ang isang napakalawak na tanawin na puno ng liwanag. Isang lugar na tila hindi bahagi ng aming bayan o kahit ng aming mundo. Ang mga puno ay may kakaibang hugis. Ang hangin ay may samyo ng mga bulaklak na hindi ko kilala. Ang lupa ay tila kumikinang at sa kalangitan ay may mga bituin na kumikislap sa ritmo ng musika. Sa unang hakbang ko papasok, naramdaman ko ang biglang pagbabago ng hangin. Ang lugar na ito ay puno ng enerhiya at bawat hakbang ay nagpaparamdam sa akin ng pag-aangat. Hindi ko alam kung ito'y bahagi ng imahinasyon ko, ngunit ang pakiramdam ng kaginhawaan ay hindi maikakaila. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko ang isang malaking puno sa gitna ng tanawin. Sa ilalim nito ay may isang lumang lamesa at upuan, tila naghihintay sa isang bisita. Sa ibabaw ng lamesa ay may isang lumang aklat. Ang mga pahina nito ay tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Binuksan ko ito at nabasa ang mga salitang nakaukit sa sinaunang wikang hindi ko kilala. Ngunit sa kakatwang paraan, naiintindihan ko ang mensahe, ito ay isang babala. Sa bawat pagpasok sa pintuan, ang oras ay naglalaro. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay nagsasama. Mag-ingat sa iyong mga hakbang, sapagkat ang iyong mga desisyon ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Napaisip ako, ano ang ibig sabihin nito? Ang pintubang ito ay may kakayahang baguhin ang takbo ng panahon? Sa aking pag-iisip, bigla kong narinig ang isang boses mula sa likod ko. Isang pamilyar na boses na hindi ko inaasahan sa lugar na ito. Daniel, hindi mo dapat ito ginawa. Paglingon ko, bumungad sa akin si Mang Isko. Ngunit hindi siya ang nakatatandang Mang Isko na kilala ko. Siya ay mas bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla
at ang kanyang boses ay may timbre ng pag-aalala. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ko, nanginginig sa kaba. "Ito ang aking mundo," sagot niya. "Ako ang tagapangalaga ng pintuan. Ngunit sa bawat pagpasok mo, nagkakaroon ng pagbabago. Ang oras ay hindi matatag at ang iyong presensya ay nagdudulot ng kaguluhan." Bago ko pa man siya matanong, naramdaman ko ang biglaang pag-ikot ng paligid. Ang tanawin ay umikot at biglang nagbago. Ang mga bituin ay nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan. Nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo at ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila lumulubog. "Daniel, kailangan mong umalis," sigaw ni Mang Isko. Bago pa mahuli ang lahat, ngunit hindi ko na nagawang kumilos. Ang tanawin ay naglaho at ang pinto ay bumagsak na lamang sa harapan ko, nag-iwan ng isang malaking puwang sa kawalan. Sa huli, nagising ako sa harap ng lumang pinto sa likod ng bahay ni Mang Isko. Ngunit hindi na ito bumukas muli. Ang oras ay naglaro at ako ay naiwan na may tanong. Ano nga ba ang nangyari? Sa likod ng pinto, sa mundo ng liwanag, ano ang aking binago? At paano ko ito maibabalik sa dati? Tuwing hating gabi, nagiging buhay ang lumang pinto. Sa kabila ng takot, hindi ko magawang umiwas. Parang may kung anong puwersang humihila sa akin para bumalik dito, gabi-gabi. Sa pagkakataong ito, may kakaibang damdamin akong nararamdaman. Hindi lamang takot, kundi pagkasabik. Para bang may sagot akong matutuklasan na kakailanganin ko para maintindihan ang sarili kong pagkatao. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ko na ang pinto ay hindi basta-basta daanan. Isa itong portal, hindi lamang sa ibang panahon, kundi sa mga pangyayari na tila may kaugnayan sa akin. Sa tuwing tumatapak ako roon, ang paligid ay dumidilim at ang mundo sa kabila ay nagiging malinaw. Parang lumang pelikula na muling binubuhay. Ngayon, sa ikalimang gabi ko, muling bumukas ang pinto sa eksaktong oras, 12:00. Ang hangin ay malamig at ang liwanag ng buwan ang tanging saksi sa ginagawa ko. Sa ingay ng mga kuliglig, narinig kong bumuka ang pinto sa isang mahinang kaluskos. Walang alinlangan, tumapak ako sa loob. Ang tanawin sa kabila ay hindi na tulad ng mga nakaraang gabi. Sa halip na mga kaganapan sa bayan, nakita ko ang isang luma at magarang bahay na tila nasa gitna ng kagubatan. Ang mga pader nito ay yari sa kahoy, ang bubong ay gawa sa manipis na yero, at ang mga bintana ay may mga kurtinang tila na luma na sa paglipas ng panahon. Hindi ko alam kung bakit pamilyar sa akin ang bahay na ito, ngunit ang pakiramdam ay parang matagal ko na itong nakita o narinig. Pagpasukan ko, bumungad sa akin ang mga lumang kasangkapan. May mesa sa gitna, may mga upuang yari sa kawayan, at isang lumang orasan na tumitiktak ng mabagal. Ang lugar ay tila iniwan ng may-ari nito nang nagmamadali. May isang tasa ng kape na hindi nauubos, isang libro na nakabukas sa mesa, at isang pares ng tsinelas sa tabi ng pinto. Narinig ko ang mga yapak. Hindi ko alam kung saan galing, ngunit ang tunog ay papalapit. Nagkubli ako malapit sa isang aparador, pilit na pinipigilan ang paghihingalo sa takot. Ang mga yapak ay tumigil sa gitna ng silid. Nang sumilip ako, nakita ko ang isang lalaki. Matangkad, payat, at may suot na lumang damit na parang mula sa dekada 70. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Parang kilala ko siya, ngunit hindi ko matukoy kung saan o paano. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang luma at madilaw na litrato. Tinitingnan niya ito ng may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko maaninag ang mukha ng nasa litrato, ngunit tila mahalaga ito sa kanya. Napansin kong ang kanyang mga balikat ay nangangatog, parang umiiyak. Gusto kong lumapit, ngunit hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin.
Sa isang iglap, nagsalita ang lalaki. Hindi ko sila nailigtas. Hindi ko sila nailigtas. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang iyon na parang isang basag na plaka. Sa bawat pagbigkas niya, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Sino ang tinutukoy niya? Ano ang naging papel niya sa kanilang pagkamatay? Ang mga tanong ay naglalaro sa aking isipan, ngunit hindi ko magawang magtanong. Nang magtagal, tumingin siya sa orasan na tila may hinihintay. Bigla siyang bumaling sa direksyon ko at sa wakas, nakita ko ang kanyang mukha. Nanlaki ang aking mga mata. Ang lalaki, ako. Hindi ako maaaring magkamali. Ang mukha, ang mga mata, ang bawat detalye, ako yon. Ngunit mas matanda, mas pagod, at mas mabigat ang pinagdaraanan. Parang isang salamin na nagpapakita ng hinaharap na hindi ko inaasahan. Alam kong nandyan ka, sabi niya. Direkta ang tingin sa akin. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng kirot. Hindi mo dapat binuksan ng pinto. Hindi mo dapat sinimulan ito. Gusto kong magsalita, ngunit natuyo ang aking lalamunan. Paano niya nalaman na naroon ako? Paano nangyari na ang lalaking ito, na tila hinahabol ng kanyang sariling konsensya, ay ako sa hinaharap? Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang pinto, hindi ito para sa atin. Ginamit ko ito, paulit-ulit, para ayusin ang mga pagkakamali. Pero bawat beses na ginagawa ko, mas marami ang nasisira. Bago pa ako makapagtanong, hinawakan niya ang aking balikat. Sa kanyang kamay ay may sugat, malalim at sariwa. Huwag mong hayaang mangyari ito. Kung bubuksan mo pa ang pinto, mawawala ang lahat. Lahat ng mahalaga sa iyo. Biglang lumakas ang hangin at ang pinto sa likod namin ay nagsimulang umikot ng mabilis, parang isang buhawi. Hinila niya ako patungo sa pinto, ngunit bago kami makalapit, may isang pulang liwanag na bumalot sa paligid. Ang bahay ay nagsimulang magkalamat. Ang mga dingding ay nagbitak at ang sahig ay nag-iba ng anyo. Hindi mo na maaaring balikan ang nakaraan. Watakalam, sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng malakas na ugong. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang lalaki, ang bahay, ang pinto. At ako'y nagising sa harap ng lumang pinto, nasa labas ng aking bahay. Subalit may isang bagay na kakaiba. Sa aking kamay, hawak ko ang madilaw na litrato mula sa loob ng bahay. Sa likod nito, may nakasulat, "Hating gabi, ang oras ng kasalanan." Hindi ko maintindihan ang kahulugan nito, ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang pinto ay muling bumukas, kahit hindi pa hating gabi. Tuwing hating gabi, ang lumang pinto sa likod ng bahay ni Lola Felisa ay nagiging sentro ng aking atensyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may isang puwersang humihila sa akin. Tuwing magdidilim ang langit, sa paglipas ng mga araw, mas lalong tumitindi ang aking pagnanasa na malaman ang lihim sa likod ng pintong ito. Isang gabi, habang ang mga bituin ay tila nag-uusap sa kanilang sariling wika, napagpasiyahan kong muling bisitahin ang lumang pinto. Sa aking paglapit, ramdam ko ang malamig na hangin na tila pumapaso sa aking balat. Hindi ko malaman kung ito ba'y babala o paanyaya. Sa oras na iyon, ako'y determinado. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ako'y huminga ng malalim at marahang binuksan ang pinto. Ang tunog ng kalawangin nitong bisagra ay parang bulong ng mga multo mula sa nakaraan. Sa kabila ng pintong iyon ay isang maliwanag na silid na tila walang hangganan. Ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga dingding ay puno ng mga lumang orasan na umiikot sa iba't ibang direksyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ang bawat tiktak ng mga orasan ay tila direktang tumutunog sa aking puso. Sa gitna ng silid ay isang mesa, at sa ibabaw nito ay isang lumang aklat. Ang aklat na iyon
ay mukhang sinauna na ang mga pahinay tila yari sa ginto. Sa paglapit ko, nagbukas ito ng kusa at sa aking harapan ay mga larawan ng iba't ibang panahon, mga digmaan, kapistahan at mga mukha ng taong hindi ko kilala. Habang binubuklat ko ang mga pahina, bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng paligid. Parang ako'y nilulunod sa dagat ng oras. Ang mga larawan sa aklat ay parang nagiging totoo at naramdaman ko ang kanilang presensya sa silid. Ang mga multo ng nakaraan at ng hinaharap ay nagsimulang maglakad sa paligid ko. Sa isang iglap, naramdaman kong may kamay na dumapo sa aking balikat. Ako'y napalingon at nakakita ng isang matandang lalaki na may suot na pangmaharlikang kasuotan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at misteryo. "Ikaw ay napili," ang sabi niya sa isang tinig na parang hangin sa taglamig. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, nanginginig ang boses. "Ikaw ang tagapagligtas ng oras," sagot niya, sabay turo sa aklat. "Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng pintuan ay dapat buksan." Bago ko pa man siya tanungin, bigla siyang nawala at ang silid ay muling nag-iba. Ang mga orasan ay biglang nagkaisa sa kanilang pag-ikot at naramdaman ko ang pag-agos ng oras na bumabalot sa akin. Sa aking pagkamangha, isa pang pinto ang lumitaw sa likod ng mesa. Mas maliit, ngunit mas maliwanag kaysa sa nauna. Parang ito'y humihila sa akin, isang bagong landas na dapat tahakin. Subalit sa aking paglapit, naramdaman ko ang kakaibang tibok sa aking dibdib. Sa pagdikit ng aking kamay sa doorknob, biglang bumukas ang pinto ng hindi ko inaasahan. Ang liwanag mula rito ay tila tumagos sa aking katawan at ako'y natukso na pumasok. Ngunit bago pa man ako makagawa ng hakbang, narinig ko ang boses ng matandang lalaki, "Mag-ingat sapagkat ang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng lahat." Ako'y natigilan, ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ang aking gagawin? Anong lihim ang naghihintay sa kabila ng pintong ito? Sa isang bahagi ng aking isipan, nais kong bumalik at isara na lamang ang pintong ito. Ngunit ang kuryosidad na kumakain sa akin ay mas malakas kaysa sa takot. Sa aking pagdadalawang isip, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob ng pinto. Parang tinatawag ako ng isang hindi kilalang puwersa. Sa aking pagdedesisyon, biglang nagbago ang lahat. Narinig ko ang tingin ko hanggang not nan nga nga na mga orasan na sabay-sabay na huminto. Ang silid ay biglang nagdilim at ang liwanag mula sa pinto ay nawala. Ako'y nag-iisa sa kadiliman, nakatayo sa harap ng isang saradong pinto na tila wala ng daan pabalik. Isang pangamba ang bumalot sa aking puso. Ano nga ba ang nagawa ko? Sa aking pag-iisip, narinig ko ang isang pag-iyak mula sa likod ng pinto. Isang boses ng batang tila nawawala at ang kanyang pag-iyak ay nagdadala ng sakit sa aking dibdib. Sino siya? Ano ang kanyang kailangan? Sa puntong iyon, ako'y napagtanto na ang pintong ito ay hindi lamang susi sa aking kahapon at bukas. Ito ay isang pintuan tungo sa mga lihim na hindi ko paganap na nauunawaan. At sa aking kabila ng takot, alam kong wala ng atrasan. Kailangan kong harapin ang aking kapalaran. Sapagkat sa bawat pintong nabubuksan ay may bagong kwento na dapat isalaysay. Sa hating gabi na naman ng gabing iyon, habang ang malamig na hangin ay dumadaloy sa aking bintana, naramdaman kong muli ang hindi maipaliwanag na tawag mula sa lumang pinto sa aming lumang bahay. Ang pinto na iyon ay palaging naroon, tila kaawa-awang nakalubog sa mga anino ng nakaraan. Ngunit sa bawat hating gabi, nabubuksan ito at nagiging daan patungo sa ibang panahon. Sa mga nakaraang gabi, natuklasan ko ang iba't ibang panahon sa likod ng pinto. Mula sa maliligayang araw ng aking kabataan
hanggang sa mga sandali ng kasaysayan na hindi ko kailanman naisip na makikita ko ng malapitan. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may kakaibang puwersa na nag-aanyaya sa akin, ngunit sa parehong pagkakataon ay nagbabala sa akin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko mapigilan ang sarili kong buksan ang pinto. Sa pagpasok ko agad akong sinalubong ng malamig na simoy na tila may dalang misteryo. Sa pagkakataong ito, ang paligid ay tila walang kulay. Para akong napadpad sa isang mundo na puno ng anino. Naglakad ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay parang kumakalimbang sa katahimikan ng paligid. Habang lumalalim ako sa hindi pamilyar na lugar na iyon, napansin kong may mga bakas ng paa sa lupa. Mukhang hindi lang ako ang nakalampas sa pinto ng panahon. Sinundan ko ang mga hain pa o ang mga bakas, umaasang makakahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Sa di inaasahang pagkakataon, narating ko ang isang lumang bahay na tila inabandonan na. Ang pamilyar na pakiramdam ay bumalot sa akin. Ang bahay na ito, ito ang bahay namin. Subalit tila nasa ibang anyo ito. Para bang nasa ibang panahon. Ang mga dingding ay puno ng amag. At ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na alikabok. Sa loob, nakita ko ang mga kagamitan na gaya ng sa amin. Ngunit mukhang mas luma. Dahan-dahan kong nilapitan ang isang lumang larawan na nakasabit sa pader. Nagulat ako nang makita ko ang isang pamilyar na mukha. Ito ang aking lolo, ngunit bata pa siya sa larawan. Sa likod ng larawan, may nakasulat na petsa na hindi tumutugma sa aking alaala. Parang naglalaro ang oras sa akin. Habang inaaral ko ang larawan, biglang may narinig akong yabag mula sa itaas. Mabilis akong nagpunta sa hagdanan at dahan-dahang umakyat. Sa bawat hakbang, lumalakas ang tibok ng aking puso. Sa itaas, may nakita akong pinto na bahagyang nakabukas. May liwanag na nagmumula sa loob, kaya't sinilip ko ito. Nagulat ako sa aking nakita. Isang matandang lalaking nakaupo sa isang lumang upuan nakatingin sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit sa kanyang mga mata ay parang kilala niya ako. Ikaw, sabi niya sa isang mahina, ngunit malinaw na tinig. Ikaw ang susi sa lahat ng ito. Nagtataka ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Tumayo siya at sa kanyang paggalaw, nagmistulang lumangoy ang kanyang anyo sa hangin, parang isang imahen na unti-unting nawawala. Ang pinto ay hindi lamang sa nakaraan, paliwanag niya, kundi pati na rin sa hinaharap. At ang hinaharap ay nagsisimulang magbago dahil sa iyong mga paglalakbay. Ngunang hina ang aking mga tuhod. Hindi ko maunawaan ang kanyang sinasabi. Paano ito nangyari? Ako ba ang nagdulot ng lahat ng ito? Bago ko pa siya muling matanong, naglaho siya sa isang iglap. Naiwan akong nag-iisa sa silid na puno ng mga tanong at walang kasagutan. Ang pinto ng panahon na akala ko'y daan lamang patungo sa nakaraan ay may mas malalim na lihim pala. At bago pa man ako makababa, naramdaman kong muling bumukas ang pinto, ngunit ngayong pagkakataon, hindi ko na ito kontrolado. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang umikot at ang lahat ng bagay ay naging malabo. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng pinto ng panahon, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ako pareho ng dati. Sa pagbulaga ng liwanag sa aking harapan, isa lang ang tiyak. Isang bagong yugto ang nagbabanta sa akin. At sa likod ng pinto, isang hindi pa natutuklasang mundo ang nag-aabang. Tuwing hating gabi, ang lumang pinto sa likod ng aming bahay ay nagiging buhay na misteryo. Ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga lihim. At ang mga bituin sa langit ay kumikislap na parang nag-aanyaya. Sa kabila ng aking takot, may kakaibang puwersa na humihila sa akin.
upang muling buksan ang pinto ng panahon. Hawak ko ang makalumang susi, nakatayo ako sa harap ng pinto. Sa bawat gabi, ang pinto ay nagdadala sa akin sa iba't ibang panahon. Ngunit hindi ko pa alam kung bakit ako ang napiling tagapagbukas nito. Ang mga nakaraang paglalakbay ay nagbigay sa akin ng mga pahiwatig. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Nang ipasok ko ang susi, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila umakap sa akin, sabay sa mahina, at tila humahagikik na tunog. Nang bumukas ang pinto, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong kapaligiran. Sa kabila ng takot, isang bahagi ng aking kalooban ang sabik na malaman ang bagong lihim na aking matutuklasan. Paglampas ko sa pinto, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na tila pamilyar, ngunit banyaga. Ang mga gusali ay kahalintulad ng sa aming bayan, ngunit may kakaibang aura ang bumabalot sa kanila. Tila sila nababalutan ng alikabok ng panahon. Ang mga tao sa paligid ay nakasuot ng mga kasuotan mula sa iba't ibang panahon. Ang ilan ay tila mula sa mga nakaraang dekada, habang ang iba ay mula sa hinaharap. Habang naglalakad ako sa kalye, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ikaw ang susi, wika niya sa akin. Ang pinto ay hindi lamang isang daan patungo sa nakaraan o hinaharap, kundi isang mekanismo ng pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit bago ko pa man siya matanong, bigla siyang naglaho na parang bula. Ang mga tao sa paligid ay hindi man lang nagulat sa kanyang pagkawala. Tila bahagi ito ng kanilang normal na buhay. Habang pinag-iisipan ko ang kanyang mga sinabi, napansin ko ang isang gusali na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Ang buong paligid nito ay naglalabas ng mga alon ng enerhiya na tila humihimok sa akin na pumasok. Sa papasok ko, naramdaman ko agad ang pagbabago ng aking paligid, ang panlasa ng hangin, ang temperatura, pati ang liwanag ay nag-iba. Nakita ko ang isang malaking orasan sa gitna ng silid. Ang mga kamay nito ay umiikot ng pabalik-balik, walang tiyak na direksyon. Sa ilalim ng orasan ay may ukit na mensahe. Ang oras ay hindi tuwid na linya. Ito'y isang bilog na walang hanggan. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang mga alaala ng lahat ng aking paglalakbay sa pinto ng panahon. Ang bawat desisyon, bawat paggalaw, ay tila bahagi ng mas malawak na plano na hindi ko pa maunawaan. Ngunit bakit ako? Ano ang papel ko sa lahat ng ito? Habang iniisip ko ito, biglang nagbago ang liwanag sa paligid. Ang mga pader ng gusali ay naglaho at ang sahig ay tila nagkaroon ng sariling buhay, gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Sa kabila ng takot, nanatili akong nakatayo. Sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyayari. At doon ko siya nakita, isang anino na naglalakad patungo sa akin. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay tila kilala ko na mula pa noon. Nang siya ay makalapit, nagsalita siya sa isang boses na tila pamilyar. Ikaw ang susi, ngunit hindi ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Sa mga salitang iyon, biglang bumukas ang sahig at ako'y nahulog sa isang walang katapusang dilim. Sa pagbagsak ko, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng tanong na wala pang kasagutan. At bago pa man ako muling bumagsak sa lupa, isang liwanag ang bumalot sa akin. At naramdaman ko ang init ng pagkagising mula sa isang panaginip. Nang magising ako, natagpuan ko ang sarili kong nakahiga sa harap ng lumang pinto. Ang susi ay nasa aking kamay pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang marka sa aking palad. Isang simbolo na hindi ko pa nakikita. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ito ay may malalim na kahulugan. Nagising ako sa katotohanan na ang pinto ay hindi lamang isang portal sa nakaraan at hinaharap, kundi isang susi
sa isang mas malaking misteryo na kailangan kong tuklasin. Ngunit paano kung ang susunod na hakbang ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay sa oras, kundi tungkol sa pag-unawa sa sarili kong kapalaran? Tuwing hating gabi, ang kalmado ng gabi ay tila nagiging palatandaan ng mga bagay na hindi karaniwan. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit na parang mga mata ng daigdig na nagmamatiyag sa bawat galaw ko. Sa loob ng matandang bahay na ito, ang mga pader ay tila humihinga, bumubulong ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa kanilang mga semento. Ang pinto ng panahon ay narito, tahimik, ngunit makapangyarihan. Nakapagtataka na ang isang lumang pinto na sa unang tingin ay mukhang walang halaga, ay may kakayahang magbukas ng daan sa ibang mga panahon. Sa mga nakaraang gabi, unti-unti kong natutunan ang kanyang lihim. Sa tuwing bumubukas ito, hindi ko alam kung ano ang aking madaratnan. Minsan, mga alaala ng nakaraan. Minsan, mga pangitain ng hinaharap. Ngayon, sa hating gabi na naman, narinig ko ang pamilyar na pagkaluskos ng pinto. Bawat paggalaw ko ay may halong kaba at pananabik. Sa pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang tanawin na hindi ko pa nakikita. Isang bayan na tila galing sa ibang mundo. Ang mga bahay ay yari sa kahoy. Ang mga daan ay puno ng tao na nakasuot ng mga damit na hindi ko pa nakikita kahit sa mga libro. Ang kanilang mga tinig ay parang musika na umaawit sa hangin. Ang kanilang mga ngiti ay nagliliwanag sa buong paligid. Ang isang bagay na pumukaw sa akin ay ang malaking orasan sa gitna ng bayan. Ang mga kamay nito ay umiikot ng pabaligtad. Tila binabaliktad ang takbo ng oras. Sa ilalim nito, may mga taong nakatayo, abala sa kanilang mga gawain, ngunit may isang batang lalaki ang tumingin sa akin ng diretso. Tila alam niya ang aking sikreto. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ikaw ba ang tagapagbukas ng pinto? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Nagulat ako sa kanyang tanong. Paano niya nalalaman ang tungkol dito? Oo, sagot ko, kahit na may pag-aalinlangan. Paano mo nalaman? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kaalaman. Ang pinto ay isang daan, ngunit hindi ito palaging sa oras na iniisip mo. Ang oras dito ay hindi katulad ng sa iyo. Bawat pagpasok mo ay nagdadala ng pagbabago. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pananaw sa akin. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Ang oras ba ay may sariling buhay, may sariling plano na hindi ko kayang unawain? May mga bagay na hindi mo pa nakikita, dagdag niya. Ang pinto ay hindi lamang daan sa ibang panahon, kundi daan din sa mga posibilidad ng hinaharap. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Ang pinto ay hindi lamang isang daan sa nakaraan, kundi isang susi sa mga hinaharap na pangyayari. Ang bawat hakbang ko sa likod nito ay maaaring magdala ng pagbabago, hindi lamang sa akin, kundi sa buong mundo. Sa bawat pagkakataon na bumubukas ito, may mga bagay na nababago. Bawat desisyon na ginagawa mo ay may epekto, patuloy niya. Ngunit ang pinto ay may sariling hangganan, hindi mo ito magagamit ng walang limitasyon. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabala. Sa kabila ng misteryo ng pinto, may panganib din na dala nito. Ang pagnanais na malaman ng lahat ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay maaaring hindi ko kayang tanggapin. Bago ko pa man siya matanong ng higit pa, naramdaman ko ang kakaibang puwersa na humila sa akin, pabalik sa pinto. Ang batang lalaki ay naglaho sa tanawin, at ako ay muling bumalik sa aking panahon. Ang pinto ay muling nagsara, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling nakatatak sa aking isipan. Sa pag-aakalang natapos na ang aking paglalakbay, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang pinto ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang tanawin ang nagbago.
Sa likod nito ay ang sarili kong tahanan, ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagbago. May mga taong wala sa aking buhay na biglang naroroon. May mga pangyayari na hindi ko pa naranasan. Ang pinto ay nagdala sa akin sa isang panahon kung saan ang lahat ay naiiba. At sa puntong iyon, napagtanto ko na ang bawat pagpasok ko ay may kapalit na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa likod ng pinto, ang oras ay hindi lamang isang paglalakbay, kundi isang laro ng kapalaran. At sa laro ng kapalarang ito, ako ay isang piyon na hindi pa alam ang kanyang papel. Tuwing hating gabi, sa malalim na katahimikan ng bayan, ang lumang pinto sa likod ng aking bahay ay nagiging sentro ng aking mga pangarap at pangamba. Sa simula, isa lamang itong simpleng pinto na gawa sa kahoy na may mga ukit na tila mga simbolo ng sinaunang panahon. Ngunit sa paglipas ng mga gabi, natuklasan kong may mas higit pa itong kahulugan kaysa sa aking inaakala. Sa likod ng pinto, nakatago ang kapangyarihang makapaglakbay sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan na para bang nagbibigay ng kakaibang ningning sa paligid, naramdaman ko ang kakaibang sigla ng pinto. Tila inaanyayahan ako ng mga ukit nito, nabuksan at muling pasukin ang daigdig na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikutin ang lumang hawakan nito, ang malamig na bakal na tila sumasalamin sa aking nag-aalimpuyong damdamin. At sa isang iglap, ako'y muling napasok sa mundong hindi ko inaasahan. Nakatayo ako sa isang pook na tila isang sinaunang bayan na may mga kalsadang gawa sa bato. Ang mga tao'y may suot na kakaibang kasuotan at ang mga gusali may arkitekturang hindi ko pa nasisilayan. Dumaan ang isang karwahe at narinig ko ang pag-aaway ng isang mag-asawa sa hindi kalayuan. Ang kanilang wika'y pamilyar, ngunit may kakaibang tono. Habang naglalakad, may naramdaman akong kakaibang enerhiya na tila kumakalat sa aking katawan. Ang mga mata ng mga tao ay tila nagmamasid sa akin, at ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka at pag-usisa. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang masilayan ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok. May hawak na lumang libro. Sa unang tingin, tila siya'y isang ordinaryong tao, ngunit ang kanyang presensya ay may kakaibang aura. Lumapit ako sa kanya at nagulat ako nang magsalita siya sa akin ng wikang kilala ko. "Ikaw ang hinirang," sabi niya. "Ikaw ang magtatakda ng kapalaran ng ating mundo." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Ibinigay niya sa akin ang librong hawak niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila binigay sa akin ng pinto ng panahon. Habang binubuklat ko ang mga pahina, unti-unti kong naintindihan na ang libro ay puno ng mga lihim na nag-uugnay sa iba't ibang panahon. Nakasulat dito ang mga pangyayari na magaganap at ang mga desisyon na aking gagawin ang magtatakda sa kinabukasan ng mundo. Puno ng kaba at pag-aalinlangan ang aking puso, ngunit alam kong kailangan kong harapin ang hinaharap na inilaan sa akin. Maya-maya, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin at bigla kong naisip na kailangan ko nang bumalik sa kasalukuyan. Ngunit sa aking paglingon, nakita ko ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na tila mga anino ng mga nakaraang panahon. Sila'y papalapit sa akin na may layunin na hindi ko mawari. Naramdaman ko ang panganib at sa bawat hakbang nila ay tila bumibilis ang tibok ng aking puso. Sa takot, sinubukan kong tumakbo pabalik sa pinto. Ngunit sa aking paglingon, nakita ko ang matandang lalaki na may hawak na mahiwagang susi. "Ito ang susi ng kasaysayan," bulong niya. "Gamitin mo ito upang bumalik, ngunit tandaan mo, may kapalit ang bawat desisyon.
Habang hawak ko ang susi, ang mga tao sa aking paligid ay nagiging mas agresibo at nararamdaman ko ang kanilang intensyon na pigilan ako. Hinawakan ko ang susi at sa pag-ikot nito, naramdaman ko ang paglipat ng hangin. Bumalik ako sa pinto ng panahon, ngunit sa aking pagpasok, naramdaman ko ang kakaibang puwersa na tila humahadlang sa akin. Habang bumabalik ako sa kasalukuyan, bigla kong narinig ang isang bulong na nagmumula sa pinto. Hindi ka makatatakas, ikaw ang susi ng lahat. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lamang ako ang may kakayahan na maglakbay sa panahon, kundi mayroon pang iba. Ang pinto ay hindi lamang isang daan. Ito'y isang palaisipan ng kapalaran. Pagbukas ko ng aking mga mata, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. At ang pinto ay muling bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit sa loob ko, naramdaman ko ang pag-iiba ng aking pananaw sa mundo. Alam kong sa bawat hakbang ko mula ngayon, ang pinto ng panahon ay laging naroon, naghihintay sa susunod na pagkakataon. Sa huli, nauunawaan ko na ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ang pinto ay may lihim na hindi pa lubusang nabubunyag, at ang susi ay nasa aking mga kamay. Isang susi na may kapangyarihang baguhin ang kasaysayan. Sa susunod na hating gabi, alam ko na ang pinto ay muling magbubukas at ang mga lihim nito ay muling maglalantad ng bagong yugto ng kwento. Ngunit sa ngayon, kailangan kong ihanda ang aking sarili sa mga susunod na pagsubok na darating. Nagpatuloy ang paglalakbay ko sa hindi maipaliwanag na daigdig ng mga alaala at hinaharap sa likod ng lumang pinto. Sa bawat hakbang, ang mga tanawin sa paligid ko ay nagbabago, tila mga piraso ng isang kaleidoscope na patuloy na umiikot at nagbabago. Ang katahimikan ng gabi ay sinamahan ng malamlam na liwanag ng buwan na naglalaro sa mga anino ng mga puno at mga lumang gusali. Sa kabila ng aking takot at pag-aalinlangan, ang aking kuryosidad ay hindi mapigilan. Ang pinto ng panahon ay tila isang buhay na nilalang na may sariling intensyon, at ako ang pinili nitong kasangkapan. Sa bawat pagbukas ko nito, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayari na nag-uugnay sa aking nakaraan at sa posibleng hinaharap. Naglakad ako sa isang makipot na eskinita. Ang mga pader nito ay puno ng mga lumang larawan na tila nakatingin sa akin. Bawat isa ay may sariling kwento na hinahanap ang aking atensyon. Ang mga mata ng mga tao sa larawan ay tila buhay, nagmamasid at nag-aanyaya sa akin na tuklasin ang kanilang mga lihim. Napansin ko ang isang larawan na may kakaibang pamilyar na mukha, isang batang lalaki na tila hawig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bakas ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Sa aking paglalakbay, narinig ko ang tila mga bulong na nagmumula sa likod ng mga pader. Ang mga ito ay tila mga pag-uusap ng mga tao mula sa iba't ibang panahon. Ang ilan ay puno ng galit, ang iba na may puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga damdamin, ang mga ito ay nag-uugnay sa akin sa isang mas malalim na koneksyon sa nakaraan. Sa gitna ng aking pagninilay-nilay, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid ko, nagdulot ng kakaibang lamig na tumagos sa aking balat. May narinig akong mga yabag na papalapit, at sa likod ng isang lumang pinto ay naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Tumigil ako sa paglakad, nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Biglang bumukas ang pinto sa harapan ko at lumitaw ang isang matandang babae na may suot na lumang damit na tila mula sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang libro. "Ikaw ang pinili ng pinto," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at misteryo. Hindi ko alam kung paano tutugunan ang kanyang mga salita.
Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-alinlangan. Ngumiti siya, isang angiti na puno ng mga lihim na tila naglalakbay sa oras. Ang pinto ay hindi lamang daan patungo sa nakaraan o hinaharap. Ito ay daan patungo sa pag-unawa at pagbabago ng kapalaran. Bawat hakbang mo ay nagbabago sa kwento ng iyong buhay. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid ko na tila nagiging higit na mabigat at mas makabuluhan. Sa kanyang mga kamay, binuksan niya ang lumang libro at sa loob nito ay mga pahina na puno ng mga sulat kamay na kwento. Ang mga letra ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Tingnan mo ang mga kwento, utos niya. At sa bawat pagtingin ko sa mga pahina, nakikita ko ang mga yugto ng aking buhay na hindi ko pa nakita noon. Ang mga ito ay mga kwento ng pag-asa, pagkabigo, at mga pagkakataon na nagbigay ng pagbabago sa aking pagkatao. Ngunit may isang pahina na tila walang laman, isang pahina na nakareserba para sa akin. Ang pinto ay may kakayahang baguhin ang takbo ng mga kwento, sabi ng matandang babae. Ngunit ito ay may kapalit. Kailangan mong piliin kung ano ang nais mong isulat sa pahinang ito. Bigla, naramdaman ko ang paggalaw ng oras sa paligid ko. Ang mga tunog ng mga alaala ay nagiging mas mabilis at mas malakas. Ang pinto sa likod ko ay nagsimulang magbukas muli. At sa likod nito ay isang tanawin na puno ng liwanag. Isang hinaharap na puno ng hindi maipaliwanag na pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang anino na tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkasuklam at nagdulot ng takot sa aking puso. Ang kanyang porma ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. May mga lihim na hindi mo dapat tuklasin, bulong ng anino. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Sa gitna ng pagkalito, ang pinto ay nagsara sa likod ko at ang matandang babae ay naglaho na parang usok. Ang libro ay naiwan sa aking mga kamay at ang mga kwento nito ay patuloy na binubuksan ang mga lihim ng aking pagkatao. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ano ang kailangan kong isulat sa pahinang walang laman? Sa aking pag-iisip, narinig ko ang mga yabag ng hinaharap na papalapit. Isang hinaharap na puno ng misteryo at posibilidad. Ngunit sa likod ng bawat kwento ay may panganib na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Tuwing hating gabi, sa ilalim ng tahimik na langit at kumikislap na mga bituin, ang lumang pinto sa likod ng aming bahay ay nagiging sentro ng aking paglalakbay. Ang bawat kaluskos ng hangin na bumabagtas sa mga dahon ay tila isang paanyaya sa akin na buksan ito at muling tuklasin ang misteryo sa loob. Sa mga nagdaang araw, unti-unti kong nauunawaan ang kakayahan ng pintong ito, isang portal na nagdadala sa akin sa iba't ibang panahon na tila walang hangganan. Ngunit sa gabing ito, nararamdaman kong may kakaiba. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng babala, isang hilo na hindi ko maipaliwanag. Sa paglapit ko sa pinto, nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking dibdib, isang uri ng pag-aalinlangan na hindi ko naranasan sa mga nakaraang paglalakbay. Pumikit ako saglit at sinubukang pakinggan ang mga bulong ng hangin na para bang may nais itong sabihin sa akin. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, hinawakan ko ang malamig na hawakan ng pinto at dahan-dahang binuksan ito. Ang liwanag na bumungad sa akin ay hindi na bago, ngunit sa gabing ito, tila mas maliwanag ito kaysa dati. Sa aking pagpasok, naramdaman kong bumabalot sa akin ang hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang paligid ay tila umiikot at unti-unting nagiging malinaw ang mga tanawin. Nakita ko ang isang bayan, ngunit hindi ito ang bayan na kinalakhan ko. Ang mga tao
ay nakadamit ng kakaibang kasuotan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pag-aalala. Narinig ko ang tunog ng mga kampana na nagbabalita ng isang bagay, isang babala na tila hindi ko maunawaan. Naglakad ako sa masikip na daan, sinusundan ng kumpas ng mga kampana. Ang mga tao ay nagmamadali. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Tinanong ko ang isang ale, ano ang nangyayari? Ngunit sa halip na sumagot, siya ay tumakbo palayo. Tila ba isang halimaw ang kanyang nakikita sa akin. Ako'y nagpatuloy. Hindi alintana ang mga nagmamadali ang tao sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang bata ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tulong, kailangan natin ng tulong. Sigaw niya. Anong tulong ang kailangan niyo? Tanong ko sa bata. Ngunit sa halip na sumagot, hinila niya ako patungo sa isang lumang bahay na tila ba ang sentro ng kanilang takot. Sa pagpasok namin sa bahay, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakahiga sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at tila ba wala ng buhay. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon. Lolo, hindi namin alam kung paano mo kami matutulungan, pero ikaw lang ang may alam tungkol sa kahong ito, sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napatingin ako sa kahon at tila ba may kung anong puwersa ang humihila sa akin upang buksan ito. Sa pagbukas ko nito, nakita ko ang isang lumang papel, isang mapa na tila ba naglalaman ng lihim ng paglalakbay sa panahon. Habang tinitingnan ko ang mapa, naramdaman kong may kung anong kakaibang enerhiya ang bumabalot sa akin. Ang bawat linya at marka sa papel ay tila ba bumubuhay sa akin ng mga alaala na hindi ko pa naranasan. Sa paghawak ko sa mapa, naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking dibdib. Isang babala na tila nagsasabi sa akin na may panganib sa aking harapan. Nang ilapat ko ang mapa sa sahig, nagsimulang umikot ang paligid. Ang mga pader ng bahay ay tila naglaho at ang paligid ay nagbago. Nakita ko ang aking sarili sa gitna ng isang digmaan. Ang mga tao ay nag-aaway. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng sakit at puot. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon, ngunit naramdaman kong bahagi ako ng digmaang ito. Ang bawat hakbang ko ay tila may kahulugan, at ang bawat galaw ko ay nagdadala ng pagbabago sa kanilang kapalaran. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pag-unawa. Ikaw ang susi, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kahulugan. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin, ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, ang paligid ay muling nagbago. Ang digmaan ay naglaho, at ang mga tao ay nagbalik sa kanilang normal na buhay. Ang matandang lalaki ay nawala at ako'y naiwan sa gitna ng tahimik na bayan. Sa pagbalik ko sa lumang pinto, naramdaman kong may kakaiba sa aking katawan. Ang pinto ay tila ba hindi na bumukas at ang liwanag na dati kong nakikita ay naglaho. Nararamdaman kong may puwersang nagbabawal sa akin na bumalik, na tila ba isang sumpa ang bumabalot sa akin. Sa gabing ito, sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, naiwan akong nag-iisa. Nagtataka kung paano ko maliligtas ang bayan na nakita ko at kung paano ko muling mabubuksan ang pinto ng panahon.